What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Dahil sa mga ginagawa ni Madam Maharlika na pag-expose sa mga baho ng Administrasyong Marcos, maraming pambabatikos ang kanyang natanggap, no? Mula sa mga bayarang vloggers, mga trolls di umano ng mga pulahan. Ngunit kanyang pasaring na hindi siya titigil sapagkat alam niya na hanggat nauupo itong Marcos Araneta Romualdez, magiging kawawa ang sambayan ng Pilipino, partikular na ang mga mahihirap dahil itong administrasyon natin ngayon, no? Kapakanan at pagiging ganit nila di umano ang kanilang iniisip at hindi ang mararamdaman at mararanasan ng bawat sambayan ng Pilipino. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, nasa tao na lamang talaga no, kung paano kikilos o magkakaroon ng people power upang patalsikin di umano itong mga nauupo ngayon sa Malacanang na sinimulan na nga no, ng maisog rally ang hakbang na totoong pagbabago para sa bayan at hindi pakitang tao lamang tulad ng ginagawa ng Marcos administration di umano. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nasaan yung sinasabi ni Kuting na nag-pledge sa kanya? Nag-materialize ba yun? Wala. Dahil ang totoo, takot ang mga foreigners, even Filipino immigrants, mga kababayan from all over the world na pumunta sa Pilipinas ngayon o umuwi dahil sa bangag-bangag na gobyerno. Sabi ni Joe Jatang, hindi ako uwi hanggang presidente ay addict. That's true. So, inuuna, itong concert, instead na yung mga hospital na ibibuild sa inyo, wala nang investors kasi bangag na ang presidente. Sabi ni Marcel, bagsak pa ang kanyang trust rating. Nakita niyo, very unpopular president. President bangag. Kumpara natin uli kayo ang makakapagsabi niyan. In 2 years ni Duterte, na naging during that time na siya ay presidente, pag si Duterte ay nagngal-ngal ng ngangabels niya, nagsalita sa labas, sa loob ng bansa, boom, 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 100 million, umaabot ng 100,000 live viewers ito. We're talking live viewers. Tama si Bangag. After isang oras, niyang pag-live, 3,000 views, 4,000 views. Anong ibig sabihin yan? Walang amor ang taong bayan sa kanya kasi sinungaling siya. Hindi niya na-deliver yung mga pinangako niya, 20 pesos per kilo na bigas. Correct. Ito yung specialty hospitals na yan. Sige nga, sa mga budol, sa mga dugyot. 11.2 billion ang nilaan ni Kuting yan. Pag-upo pa lang niya, di ba? O bago siya umupo, yan ang pinangako niya sa inyo. Meron ba dito taga Region 1, 2, 3, 4, 5, Luzon, Visayas, Mindanao? May naipatayo bang isang specialty hospital si Bangag? Kidney hospital, heart center, meron, wala? Mag-comment kayo dyan. At pupunta ako, nasaan ang website, saan ang kanilang announcement na nagtayo sila. Wala. Sana ngayon napunta ang 11 billion. Kasi ang pinagkabalahan nila ay concert. Smuggling business. Sabi nga ni Trollbuster, smuggling ni Rubio at Makira ng droga. Ayan. Correct. Michael Mapamor. Wala ang tamlay. Sobrang tamlay ng Pilipinas. Unang-una, matamlay dahil hirap na hirap kayo. Dahil inuuna ng mga jutang genimes na bangag na ito ang pakonsyerto dyan sa Malacanang. Kahit po kayo galit sa ngangabels ko. Dahil ako ay, sinasabi ko yung katotohanan, bulag ka ba palangga? Na pinklawan? O na binudol ni Marcos Jr. na katulad ko, hanggang ngayon tulog ka pa rin? Na pinalabas nila in a few weeks ago, a week ago siguro yun, may pa-concert sa healthcare workers, nurses, doctors. May nakita ba kayo doon na mga ordinaryong nurses and doctors na inimbita nila sa Malacanang? Lahat ng gabinete, mga kamag-anak, kaklase, mga katsuktsakan, lahat ang nandoon sa concert. At multi-million din ang gastos doon. May pa-fireworks, paglamon, lahat. Ganyan po kalungkot ang kinasasadlakan ninyong buhay ngayon sa Pilipinas. Walang pagmamahal sa inyo ang bangag na gobyernong ito. And now, for the 2025 budget,
pipirmahan ni Kuting na ganon-ganon na lang ang 6.3 trillion budget for 2025. Imagine nyo, 5 billion in the 2024. Di ba? Nasaan yung resulta? May nakita ba kayo na may pagmamalaki ninyo na resulta ng bangag na government na ito? Ano yung may papakita niya? Travel here, travel there, concert here, concert everywhere. Nako po. Ayuda there, ayuda here. Nakapag-create ba siya ng jobs? Tumaas ba ang mga sweldo ninyo, mga palangga? Bumaaba. Ang laki ngang porsyento ngayon ng unemployment sa ating bansa, mga kababayan, na 4% na mahigit 2 milyong ordinaryong mamamayan ang walang trabaho ngayon. Grabe naman yan. Anong nangyari sa Marcos administration? Ba ang mga presyo ng bilihin? Hindi. Kasi wala silang pakialam. And now, etong 32 billion na arena na ito o stadium na ito, ang ipapatayo, 32 billion. Marami pong gutom sa inyo. Inuna pa ang pag-construct ng building para sa concert kaysa sa ibigay sa inyo na livelihood program. Ang binibigay sa inyo ni Marcos Jr. para siya nangangampanya, 10,000 ang declaration nila sa media na namigay sila, kunyari, pero napupunta sa inyo, magkano lang? 1,000, 1,500. Hanggang kailan tatagal po? Kahit na 10,000 pa yan. Hanggang kailan tatagal ang 10,000 sa jobless? Kung ikaw ay jobless, bibigyan kita ng 10,000. Jobless ka. Sige, aabot po ba yan ng 1 buwan? Aabot po ba yan ng 3 weeks? 2 weeks? 1 week lang yan. Kahit sa 2 may anak. 1 linggo lang ang pinakamatagal niyan. O gusto mo, asin ang ulam mo, dyan sa 10,000 pesos na yan, aabot na ng 1 buwan. Kanin lang at saka lugaw, asin, magdidil ka ng asin. And after that, what? Mga palangga na nakatanggap ng ayuda. So wala kang trabaho. Ito ang isaksak nyo sa utak ninyo. Hindi nyo kailangan ng ayuda ng one time. Ang kailangan nyo, long-term na oportunidad na masusustain po ang pangangailangan ng inyong mga anak. Correct. Bibilib ka ba kay Bangag Jr. na bibigyan ka ng 5,000 sa one time, big time lang? It's not big time actually. One time. Tapos after a month, sige pagbigyan na natin, inabot ka ng 1 buwan, pero hindi talaga 1 linggo. Ano na gagawin mo ngayon? Dahil naubos na yung inayuda ni Marcos Jr., napicturan ka na, na-post ka na ng media, na-post ka na ng presidential communications, wow, namigay si Bangag Jr. ng 10,000 sa ganitong area, gutom ka ngayon. Ano gagawin mo ngayon? Dahil nagkukurto ang utak mo, mag-iisip ka ng magnakaw, mag-isip ka ng mang-hold up, mag-isip ka ng mangutang. Doon ka lang pupunta, naubos na yung 10,000 mo It's either mangutang, kasi nung uutang sa'yo, kapitbahay mo, pareho mong mahirap. Correct. Mang-hold up ka ngayon, kasi kapit ka sa patalim. So, mang-hold up ka, kapag nahuli ka, gugurgur ka ng tao pag na-corner ka. Tataas ngayon yung crime. O ano pa? Third option, yung iba, nagugurgur sa kanilang sarili dahil hindi nila kayang mabigyan ng mabuting buhay ang kanilang mga anak. Tama ba? So mag-a-agree ka ba, mga bangag na supporter ni Kuting na, wow, ang galing-galing ni Marcos Jr. kasi nabigay ng 10,000 pesos. Pag gutom ang mga tao, kakainin kayo ng mga tao ng buhay dyan sa Malacanang. Parang apocalypse, sabi ni Reister kahapon. Diba? Magiging walking dead na ang Pilipinas hanggang sa itong mga zombie na ito na nagugutom, na mga kawawa natin palangga, kayo na ang kakainin na buhay. Sige nga mga kababayan, galit kayo kay Maharlika dahil ini-expose ko. Sasabihin nyo, oy, namigay naman si Marcos ng 10,000 pesos sa, sa area namin. Ang bait-bait niya. Hindi po niya pera yan. Pera ninyo, yung 10,000 na yan. Tama. Di ba? Actually, hindi nga nakakarating nga sa inyong 10,000 dahil ninanakaw nila. Di ba? Hindi nyo kailangan ng ayuda. Ang ayuda, pang-tamad lang yan. Ang Pilipino ay likas na masipag kung bibigyan siya ng oportunidad ng kanyang gobyerno. Ulitin natin. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, di ba? Pumunta kayo, whether saang bansa, anong ginagawa ninyo? Kunyari, sa loob kayo ng bahay as domestic helper, di ba?
Ang ginagawa ninyo pag day off ninyo, Saturday, Sunday, kung marunong kayo manggupit, mangulot, pedicure, magmasahe, ganyan, ganyan, ganyan. Naghahanap kayo ng pagkakitaan na na pagsa-sidelinean kasi may mga opportunities sa lugar na pupuntahan ninyo. Yan dapat ang inuuna ni Bangag Jr. na ang mga tao sa Pilipinas ay mayroon silang mga oportunidad. Kapag bawat tao na ay may trabaho o dumami ang mga trabaho sa Pilipinas, yung kapitbahay mo na dating nanglilimahid kung may trabaho na yan at ikaw ay manikurista, meron na yan pambayad sa'yo ng pamanicure. Uy, Inday Marlica! O, sabihin ko, Inday, mukhang bonggang-bongga ang trabaho mo ah. Bukas kukulutin kita. Bukas, Inday, di ba? Linisin ko yung manicurean kita, Inday. Yung mga ganon. Or mamamasahin kita, di ba? Kasi may mga opportunities, pareho kayong nagpa-function dahil binigyan kayo ng oportunidad ng gobyerno. Eh kung 5,000, 10,000, sabi ko nga 1 linggo lang yan. Tapos after ka nang wala ng pera, 3 lang ang pupuntahan mo. Mang-hold up ka, mangutang ka, sabi ko nga walang magpapautang sa'yo dahil mga kamag-anak mo hirap din. Or maggurgur ka kasi hindi mo nakayanan ang problema mo. Another spending 32 billion for that 32 billion, naglaan sila ng 32 billion para sa concert ni Taylor Swift at ni Coldplay. Ano ba importante? Si Taylor Swift, si Coldplay, o kayong milyon-milyong Pilipino na dapat binibigay ito sa inyong mga oportunidad na ito. Remember, ito ulit-ulitin ko. Nung nanalo si Bangag inauguration, di ba nandyan ako? Nung time na nag-dinner kami, nandyan ang mga kamag-anak ni Lisa Tanas na nakausap ko, yung mga kabinete niya. Natuwang-tuwa ako dahil nanalo si Kuting. Nag-uusap kami, although mga saglit-saglit na yung mga pag-uusap dahil busy. Ano yung nasa isip ko noon na hindi naman ako part ng gobyerno? Ito yung mga ideas na gusto kong mangyari as a Filipino, regular na mamayang Pilipino na magkaroon ng ganitong programa. Diniscuss ko yun sa kanila. Dahil ang sabi ng mga hitad, uy sila, Marlica, sila magtuturo sa Western Visayas. Maybe you can be part of our, yung mga program. So naman ako natuwa. Eh, mga kamag-anak, ikaw, Paul Ledesma. Remember that? Although, lang yan, quick lang. Tapos, isino-sino pa yung mga kamag-anak, i-introduce ako kahit kanino. Sabi ko, okay, sabi ko, I'll try to, sabi ko na gano'n, kahit naman nasa Amerika ako, uuwi ako, ganyan, da. Sabi ko, paanohin natin si Lam, si Lisa Panas, di ba? Tulungan natin siya para gumanda yung image nila, at hindi natin sila tutulungan para mag-trolling, para kunyari maganda, hindi siya butod. Hindi, tutulungan natin sa gawa. Ang sabi ko pa nga doon sa mga nasa table doon, sabi ko maybe kung kunyari nasa Western Visayas siya, pwede tayo magtanong. Ang daming missing children, sabi ni TJ, yes. Ngayon, hindi, kahit nga ako, yung mga Junakis ko, yung kanilang mga kaibigan, gustong pumunta ng Pilipinas. Sabi ko, wag kayong pumunta ng Pilipinas ngayon dahil baka magurgur kayo doon. Dahil mga bagag ang namumuno. Maraming mga Filipino-Americans, yung mga immigrants na sinuspend muna ang kanilang pagbabakasyon dahil sa nangyayari ngayong mga krimen. Nasaan yung mga investors?